Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi sa tanan nga ah, taga Pilipinas o saan mang dako ng sulok itong ating pagbibigay informations about sa salita ng Panginoon sa ating YouTube channel ng mga subscribers, sa lahat ng mga taga-subaybay at sa ating mga kapatiran sa Ladder to Heaven Ministry. Muli, magandang gabi sa lahat. Kaya pag-uusapan natin itong nakasulat sa Matthew chapter 18 verse 21 to 22. Basahin ko Nang magkagayoy lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y patatawarin hanggang sa makapito? Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitungpung pito. Father God, I pray that you will enlighten us so that we will able to comprehend itong salita na aming napakinggan at aming tatalakayin sa gabing ito. I ask your wisdom to be with us, your spirit to be with us. In Jesus' name, amen and amen. Let magsabi, I am blessed. I am anointed. Highly favored. Healthy and strong. Okay. Itong sinasabi ng Biblia na kung hanggang saan tayo magpapatawad ay napaka-crucial na topic, yung forgiveness. Pero we will dig deeper to the cause. Bakit ba tayo ay magpapatawad? Sapagkat tayo po ay nasasaktan. At ang pananakit sa atin ay nagdudulot ng kabalisahan. Ang pananakit sa atin nagdudulot ng emotional struggles, pain, grudges and offenses. Ito pong mga pananakit, mga panlulupig. Kaya pag-uusapan natin yung making peace with the past experiences and pains, yung mga nakaraang mga pangyayari sa buhay mo na hanggang ngayon dala-dala mo pa din. Yan po yung pinakamabigat. Sapagkat hindi po natin pwedeng dalhin yung mga kabigatang dinadala natin sa araw-araw hanggang sa susunod na araw. Sapagkat ito po'y magbibigay sa iyo ng burden na hindi ka magiging masaya, nagiging nainitin ulo mo pagka ito pong mga past experiences natin na hindi natin nasisettle down. Okay? Making peace with the past. Bakit kailangan natin magkakaroon ng ganito na we will make peace to the past? Sapagkat para po itong nightmare sa atin. Bangungot. Ika nga, parang bangungot sa atin itong mga pangyayari na nangyayari sa ating buhay na nagiging kahapon natin. Okay? Nagiging kahapon natin. Di po pwedeng mawala yan pagka you never allow it to be diminished. Hindi po mawawala. The moment you hold grudges, the moment you hold pain, the moment you hold offenses, hindi po magagawang magkakaroon ka ng kagalakan, kasiyahan sa hinaharap mo hanggat dala-dala mo pa yung kabigatan sa nakaraan. Are you listening? Naintindihan natin. Hindi ka magiging masaya. Lagi kang bugnutin, lagi kang malungkutin. At ang sinasabi ng Biblia, pag naggagayon, ay iikli ang buhay mo. Bakit?
Kasi walang ganang mabuhay yung taong naninirahan sa kabigatan. Ang tawag doon is bitterness. Bitterness is the seed of hell. Now, we will address it. Sino ba sa inyo ang may mga kahapong di nakakalimutan? Di ba? Mayroon isang television shows na magpakailanman. Di ba? Sa pagyudtong mga kuan, handumanan sa usa ka awit. Kung sa pagyud mga kagahapon nga ginaisgutan. Di ba? Bisan pa man og nindot o pangit ang kagahapon, we will settle it. Wag mo nang masyadong yung mga taong bigo ngayon, yung mga pilit nilang yung mga failures ngayon, yung iniisip nila yung kahapon na success nila. Wala pong mangyayaring ganun. Sapagat pagka lumipas na yan, nagiging kasaysayan na yan ng buhay mo. Ika nga sinasabi, chismis ngayon, history. Yung chismis ngayon, magiging kasaysayan balang araw. Kaya dapat maintindihan natin na lahat ng mga pangyayari sa ating buhay, masalikmot man yan o mabuti, nagiging part na yan ng ating kahapon. So ang pinaka-importante, we will settle it. Kung sa yesterday, leave it behind. Sa yesterday na yun huwag mo nang dalhin sa ngayon. Okay? So ngayon, we will settle down kung ano ang mga nakakabigat sa inyo. Okay. Sa inyo, sa yung nasa virtual, meron ba mga pangyayari sa buhay niyo na hanggat ngayon, dala-dala niyo pa yung mga kahapong mga kaganapan na nagbibigay sa iyo ng sakit, nagbibigay sa iyo ng kabalisahan, nagbibigay sa iyo ng walang ganang mabuhay. Yung bitterness at saka yung hatred, yung grudges. Yun pong pinakamabigat. Alam niyo pinakamabigat na pasanin ng tao, yung kahapon. At saka ang pag-iisip sa darating. Na mayroon ka pang mabigat na kahapon, tapos mayroon ka pang iniisip na mabigat din na hinaharap, inawawala ka na ng ganang mabuhay sa ngayon, yung present time mo. Okay? Alam mo, ang mayroong sinasabi ang Biblia on how we make peace of the past pain, the past grudges, the past offenses. Tawag po dito is forgiveness. Yung pagpapatawad. Pagpapatawad at paghingi ng tawad. Okay? So pagka ikaw po nakapagbigay ng nagpapasakit sa iba, maghingi ka din ng tawad. Pero dito sa sinasabi ng Biblia, si Pedro kasi sinasabi niya, hanggang kailan ako magpapatawad? Hanggang kailan? Sinasabi, 7 times ba? Sa bawat kasalanan na kanyang nagawa, 7 times ko ba siyang patatawarin? Sinasabi ni Jesus. Hindi kay 7 times, 70 times 7. Na ibig sabihin, sa bawat kasalanan, ang 490 kapag papatawad ay nakalaan. And every single mistakes and sin committed by somebody else sa buhay mo, ang 490 na kapatawaran ay dapat nakaredy na yan. Alam niyo kung bakit ang sinasabi ng Panginoon yan? Para maintindihan natin kung gaano kalawak ang pagpapatawad ng Diyos sa atin. Sinasabi ng Panginoon kay Pedro na kung papanong ang Diyos ang nagpapatawad, ay ganun din tayong mga tagasunod ni Jesus. Magpapatawad din. Kaya nga, yung forgiveness is a divine nature. Divine nature. Okay? It is not easy. Hindi po madali itong pagpapatawad. Biro mo, 70 times 7 is 490 sa bawat isang pagkakamali. Na ibig sabihin na malawak ang iyong pag-uunawa at pagpapatawad, pagmamahal sa mga kapatid mo o kanino man na nagkakasala sa iyo. Na ibig sabihin,
ay kalimutan mo lahat ng ginawa nila sa'yo na masakit, so that ang naka-benefits on the other hand is ikaw pa din. Okay? So, tatalakayin natin yan. Napakadali ba nito? Hindi. Because it affects your feelings, your emotions. Hindi po madaling magpapatawad, lalo na po pagka lalim yung sugat. Baon. Yan yung sugat. Okay? Pero sinasabi ng Panginoon, pag hindi po tayo nagpapatawad, eh hindi din tayo papatawarin. Sapagkat kung siya nga ay nagpapatawad sa atin, ay dapat din tayo magpapatawad sa mga lahat ng nagkakasala sa atin. Naintindihan? So itong forgiveness ay karakter ng Panginoon. At sinasabi niya dito kay Pedro na kung gaano kadami ang kasalanan ng tao, ay ganun kalaki ang kanyang pagpapatawad sa lahat ng taong nagkakasala. Kaya kayo dyan na nanonood sa amin, sa akin sa gabing ito, huwag mong sabihin na hindi na ako mapapatawad ng Panginoon sa dami kong kasalanang nagawa. Sapagkat sa bawat pagkakamali mo, ang Panginoon ay naghahanda ng kapatawarang 490 sa bawat kasalanang nagawa mo. Okay? Ibig sabihin, napakalawak ng pag-uunawa ng Panginoon upang ikaw ay makabalik sa Kanya. Kaya bumalik ka sa Panginoon. Huwag mong hayaang buhay mo ay paglaruan ng demonyo. Sinasabi ng Panginoon, halik kayo, come to me, and let us settle. Duol ka mo kanako, anak siya sa Isaiah chapter 1 verse 18. Halik ka mo ug maghusay kita. Bisag unsa kadako sa imong sala. Bisan unsa ka pula sa imong sala, maputi kini sama sa balhibo sa kanero. Daghan tag mga sipyat, dami po nating kasalanang nagawa. Subalit ang pag-ibig ng Diyos ay napakadakila, ang kanyang pag-ibig sa atin ay hindi mapapantayan. Okay, napakadakilang pag-ibig. Okay. Real forgiveness, tandaan natin, is forgetting the offenses. Yun palang pagpapatawad na tunay ay ang paglilimot sa mga pananakit sa iyo. Napakahirap po. Napakahirap in the sense na hindi basta-basta makakalimutan yun. Pero kailangan pala natin kalimutan. Paano natin makakalimutan? Okay. Yun po ang dapat nating itatanong sa sarili natin, paano ko makakalimutan? Aping-api na ako, paano ko na makakalimutan? Sagad ng ginawa sa akin, hindi na makatao, hindi na makatarungan. Tapos papapatawarin ko pa ba? Paano na? Napaka-unfair ng buhay. Sabihin natin. Ito, tandaan mo itong tatlong bagay. Okay? When you forgive someone, you unload your burden. When you forgive someone, you unload your burden. Pagka po kayo nagpapatawad, yung kabigatan po ay ina-unload mo. So yung mga taong tuwang-tuwa na nasasaktan ka, pag pinapatawad mo sila yung mahihirapan. Bakit? Sapagkat walang kwenta sa'yo ang kanilang pananakit. So hindi sila masaya kasi yung mga taong nagbibigay sa atin ng mga mapapait na kaganapan sa buhay, tuwang-tuwa sila pagka tayo po'y nalulugmok. Tuwang-tuwa sila pagka tayo nade-depress. Tuwang-tuwa sila sapagkat yun pong nasa kanila yung spirit ng diablo. Natutuwa. The thief come to steal, to kill, and to destroy. Pero pagka pinapatawad po natin sila sa kanilang mga ginagawa, you unload your burden. Yung mga binato nila sa iyo, yung mga sugat na kanilang ginawa sa iyo, pag pinapatawad mo, okay, naggagamot ka. You are healed. And number 2, when you forgive someone, you are healed emotionally. Kaya kung nagpapatawad tayo, hindi para sa kanila, para sa sarili natin. Na tayo po ay magkakaroon ng peace.
Kasi pagka hindi ka nagpapatawad, pagka napaginipan mo siya, papatayin mo siya. Kahit sa panaginip, papatayin mo siya. Amen? O, pagka ganin na kay kalagutan, sa damgo, makit-ani mo, patyon jud nimo sa damgo. Punggutan jud nimo dalunggan sa damgo. But when you forgive someone who hurts you, who offends you, who have contributed so much pain to you, you are healed emotionally. Kaya ako naranasan ko yung pananakit. Naranasan ko ding magpapatawad. Sapagkat ang pagpapatawad ay nagbibigay puwang sa salita ng Panginoon sa ating buhay. When we forgive, we open up. Okay, we open up our spirit to God. Sapagkat sinasabi na hindi ko kayo papatawarin sa inyong mga kasalanan pag hindi kayo nagpapatawad. So you are healed emotionally. Number 3, when you forgive someone, you grow spiritually. So pagka nagpapatawad ka pala, you are growing in the spirit. Kaya yung mga tao na nagpapatawad ng tunay, yung mga taong masaya ang kanilang buhay. At yung mga taong nagbibigay sa atin ng kapighatian at atin silang pinapatawad, ang kanilang pagpapala ay mapunta sa atin. Yun pong pinakamagandang bagay dyan. When somebody hurts you and you forgive them, their blessing will become yours. Amen? Amen. Your blessing will increase and their blessing will decrease. Hayaan mo nang pasakitan ka nila. Hayaan mo nang anong gawin nila sa iyong pananakit. Sabihin mo sa siya sarili, you grow spiritually, you're healed emotionally, and you lighten your burden. Amen? So in that way, you will make the past. You will make peace. Nagkakaroon ka ng peace of mind. Nagkakaroon ka ng kaginhawaan sa iyong sarili. Alam niyo ang nangyayari? Kaya nila sinasaktan sapagkat inggit sila sa iyo. Kaya kanila sinasaktan sapagkat mayroon nasa iyo na wala sa kanila. Amen. Kaya hayaan mo na. Sasaktan ka nila. Ang importante ay you ignore the pain, nagiging immune ka. At sila'y kakaroon ng struggle sapagkat baliwala sa iyo ang kanilang pinagagawa. So sino ngayon ang nasa alanganin na sitwasyon ng kanilang buhay at pag-iisip? Sila, because they will harvest what they have sown. Mag-ani sila sa ilang gipugas. Makabaton og kaguliyang ilang kinabuhi. Okay? Kay nga naman, kung unsa ilang gipugas, kung ano ang kanilang itinanim, ay siya din ang anihin. Kaya sinasabi ng Panginoon sa kay Peter yun na, forgive them 70 times 7. Na ibig sabihin, ayog panimalos, higugmaa sila, ang purpose so that your Father will be glorified. Alam niyo, pinakamahirap na utos ng Panginoon, yung ibigin mo yung kaaway. Masarap ibigin yung kaibigan. Pero napakahirap ibigin yung kaaway. Pero sa pamamagitan niyan, in that way, tayo po'y magiging tunay na anak ng Diyos, tunay nagkakaroon ng kanyang karakteristik, pagka po nagpapatawad po tayo sa mga nagkakasala sa atin, sa mga nagbibigay sa atin ng sama ng loob, sa mga nagbibigay sa atin ng mga hindi magandang karanasan. Just let them. Allow them. I call them the University of Strength. Okay?
Yung mga, hayaan mo silang nagbibigay testing sa iyo. Okay? Sapagkat habang sila ay nananakit sa atin, tayo po ay lumalakas ng lumalakas ng lumalakas. Ang tawag ko dyan ay University of Strength. Hayaan na natin silang manakit sa atin. Hayaan na natin silang kung magsabi kung ano-ano, ang sabihin natin, praise the Lord. Hallelujah, praise God. Okay? Forgive. Forgive means forget. Forgive means forget. Balik-balikin ko sa yung sabihin. Forgive means forget. Kalimutan mo. Sige, lahat magsabi sa sarili nila. Kalimutan mo ang lahat ng mga nakakasakit sa iyo. Kayo? Ha? Kalimutan natin. Okay? So in that way, pagka nakakalimot na tayo, hindi natin alam, gumagaling na tayo. Our lives kakaroon ng changes and improvement. Kay hindi naman kasigig huna-huna sa ila. Di na ka magsigig mugot. Makita nimo sila, tagaron na nimo sila. Kaya nga naman, wala naman ka nakaila. Muna nangutan na sila, Pastor, wala ka nasakitan. Kung wala man, yan naman, kalimot na di ay ka. I never take revenge. I know how to delete people in my life. I know how to delete people. Just delete them. Sipin mo hindi kayo nagkakilala. Sipin mo hindi kayo nagkikita. And your ways na never cross by. Sipin natin na sila ay mga new acquaintances natin. Yeah. Kasi pagka iniisip mo, ginagawa ko ng lahat sa kanila. Ginawa ko ng sakripisyos para sa kanila. Kulang pa din, masama pa din ako sa kanila. Yun. Nana ba? So, just delete. Amen. Are you listening? And those of watching us in YouTube, remember this. Ingon ang ginubulan, ang tao kansang kalapasan, gipasaylo na sa Dios. Kansang mga sala, dili na hinumduman. Try to forgive. And try to forget. And you will be happy. Because when you forgive, you help your own self. You never help them. You help your own self. Ang tinulungan mong sarili mo. Hindi yun sila. Okay? When you forgive someone, ulitin ko, you unload your burden. When you forgive someone, you heal emotionally. And when you forgive someone, you grow spiritually. And I hope meron na kayong natutunan sa gabing ito. Let us pray. Father God, I thank you for your words. I thank you, Father God, sa lahat ng mga nakaantabay sa YouTube, sa lahat, Panginoong Diyos, na naging kabahagi ng Ladder to Heaven Ministry. At sa mga kapatid ko, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa sa Panginoong Diyos na narito. I declare your blessing be upon Inday Juby, sa kanyang anak, Lord, sa kanyang buong pamilya. I declare blessing upon Obordo family, upon Lumangyaw family, upon Sister Tata, and April, Lord God, and Sister Bing. I declare, Lord God, your divine protections, your divine covering, your divine favor be upon Sister Bing, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, I pray, Lord God, hallelujah. Continue to bless everyone, Lord God, na nag-appeal sa virtual, bisan pa man Ginoong Diyos, ay sa mga wala nakaapas, Lord God, si Roslyn, si Jeffrey, Lord, continue to touch them. I declare blessing upon Beulah Joy, upon Marites, upon Ria, sa lahat, Panginoong Diyos, na nagiging kabahagi sa virtual ministry, na hindi nakasali ngayon, si Jane, at saka si Ken, at saka si Shialo. Bless them, Lord, sa lahat ng mga member ng Ladder to Heaven virtual ministry. Holy Spirit, I proclaim that you'll bless them as I bless them. And together with these viewers in YouTube, say amen when I declare this blessing to you. The Lord will bless you and keep you. Amen. The Lord will bless you and His face shone upon you.
Amen. The Lord will bless you and be gracious to you. Amen. The Lord will bless you and give you peace. Peace be to you and into your house and everything that you have in Jesus' name. And Father God, I release the grace of life upon everyone. In Jesus' name I pray. Amen and amen. At kung kayo'y pinagpapala ng channel na ito, ngayon ka pa lang nakapag-tune in, maaari nyo pong isubscribe ang channel na ito upang marami pa po kayong matutunan sa aming pagtuturo at post the notification button para po updated kayo sa mga kaganapan at sa mga bagong bidyong darating. At i-share nyo po ang bidyong ito sa inyong mga kapatid, kakilala, kaibigan upang sa ganun kung meron man po silang mga pinagdadaanan sa buhay at litong-lito kung ano ang dapat gawin, nakakatulong po tayo sa kanila upang sila po ay makapag-let go. They are making peace with their past and they will cling to the grace of the Lord Jesus Christ. Salamat po and God bless.